Bukod sa Christmas traffic, problema rin ng ilang commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS. Kaya ang isang grupo nanawagan na sa LTFRB na kontrolin ito. Yeah. Balita versus realidad. TNVS Life Pops. Hindi to alam ng mga nagre-reklamo. Yeah. Sabi daw mataas pamasahe, pero sino nagsabi? Sa totoo lang boss, kami pa nga ang luging-lugi. Tricycle, pag special, halos doble pa single. Pero kami, mababa na nga, bawal pa magtanong kung sulit ba ang biyahe. Kami pa ang sumusundo sa mismong pick-up point. Kayo nasa wait na lang sa tapat ng door. Kami sa init at alikabo, nag-aantay ng stop. Kayo hinihintay namin kahit 5-10 minutes pa lumabas. Pero pag kami nalit ng konti rating, bagsak agad, walang habas. Gasolina pa lang boss, ubos sweldo agad. Maintenance kada buwan, parang utang na tuloy. Tuloy ang bayad tapos komisyon ng app. Diyos ko boss, lakas kumagat. Bago pa pumasok sa bulsa namin, may kumaltas na akta. Subukan nyo kaya isang araw maging TNVS driver, para maramdaman nyo kung gaano kabigat ang bawat kilometer. Hindi biro katawan namin ulan, traffic at init ng araw. Isang paa na sa kalsada para nasa hukay, kakasabak araw-araw. Ang taas daw ng pamasahe, di nga, sobrang baba na nga. Kami na mismo nagre-reklamo at ininda. Pag binabaan pa yan, sureable wala nang maghahatid sa inyo boss. Kasi paano pa kami mabubuhay kung gastos namin di na makatawid bukas? Huwag kayong magalit, tingnan nyo muna realidad namin. Hindi lang manibela ang awak namin, puyat, pagod at panganib. Bulo namin pudpod, pero nagpapalit. Langis pa buwan-buwan, pero wala kaming choice. Kasi trabaho namin to, lumalaban lang sa terminal. Mas mura, di boss, gumising kayo ng maaga. Walang pilitan, walang galikars, nagukan lang sana. Kung gusto nyo yung sundo, nakardebawan ng white time, libre pa. Tapos gusto nyo mababa pa masahe, abay hindi na patas yun boss, diba? Ang taas daw ng pamasahe, di nga, sobrang baba na nga. Kami na mismo nagre-reklamo at tinina. Pag binabaan pa yan, surbal wala nang maghahatid sa inyo boss. Kasi paano pa kami mabubuhay kung gastos namin di na makatawid bukas? Minsan kasalanan din ng iba yung mga nagpo-post pa online, flex ng 3, kaya day daw sila pero hindi nila sinama kung ilang oras sa biyahe nakatali. Pinost yung pick fare at incentives, pero di kasama pagod at init. Kaya tuloy akala ng pasahero kami sagad-sagad sa kita boss, hindi malayo sa legit. Hindi nila kita yung araw na lugi, araw na puro cancel, puro traffic. Yung araw na minus pa kami dahil sa gas, may opinions at kota na fantastic. Nag-viral yung sarap na kita, pero di naman daily yun. Kaya ang ending kami yan na pagkakamalang overpricing. Kahit alam mo hindi totoo yun, flex dito, flex doon, pero sino ba talaga napapasama? Kami rin pops, kasi pagtingin ng pasahero wala kita nila. Gusto nila baba pamasahe pero premium service, hindi pops. Respeto lang, wag nyo kami i-judge best sa TikTok at FB Fantasy. Kaya bago kayo humusga kung mahal ba kami, tandaan nyo kung serbisyo namin ang nagbibigay para sa inyong madali. TNVS kami, hindi superhero, pero halos gano'n na rin. Kasi buong araw namin binibigay para makauwi kayo ng ligtas at ang taas daw ng pamasahe, di nga, sobrang baba na nga. Kami na mismo nagre-reklamo at tininte. Pag binabaan pa yan, surbol wala nang maghahatid sa inyo boss. Kasi paano pa kami mabubuhay kung gastos namin di na makatawid bukas? TNVS Life Boss. Hindi nakita sa balita ang totoo, pero araw-araw kami ang nasa kalsada para sa inyo. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan, ano? Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing.